Isang netizen na nagpadala sa screen capture na ito sa kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, laman ng isang flyer. Ngunit kapuna-puna na may lamang 1,000 piso ang flyer na para bang idinidiin sa vote buying ang butihing pastor. Hindi naman pinalampas ng kampo ng senatorial aspirant ang bagong modus na ito para siraan ang kanyang kandidatura. So, nakita nyo po yun, no? May papel and then may lamang 1,000 ba yun, no? So, ang sisisihin na naman dito ng mga kulto, no, ay ang administrasyon, ang mga kalaban nila sa politika. Ganon. So, bibigyan ko po kayo ngayon ng idea, no, bakit lumalabas itong ganito, no? Saan po ito lumabas? Hindi po sa social media, kundi sa SMNI lang po. And then, yun na nga, kumalat, diba? Sa kanila lang po lumabas. So, ganito po yan. Kung iintindihin po natin, alam naman natin pagkulto mga sinungaling. Diba? Oo. Yung gawain nila ipapasa sa iba. No? Tapos papalabasing sinisiraan sila. So ganito po yan. Ang nakikita ko dito sa larawang ito, ito, papakita ko po. Yan. Yung may lamang pera na yan. No? Halimbawa lang. Okay. Ikaw na gusto mong siraan yung administrasyon, tapos nag-vote buying ka naman talaga, no? Ngayon, ang gagawin mo, kukuha ka ng tao para gawin yung eksenang ito, na ilalagay yung pera sa papel, tapos pipicturan, isisend sa inyo. Tapos kunyari, hindi nyo kilala yung tao. Pero kilala nyo. Posible pong mangyari, ha? Posible pong mangyari yan. Hindi ko sinasabing gawain nyo, ha? Hindi ko sinasabing gawain ng SMNI. Pero posibleng mangyari. Alam nyo naman, itong mga kulto na to, itong grupo ni Kibuloy, lahat po gagawin, manalo lang yung amo nila. Ang gagawin po nila ngayon, feeling victim sila. Feeling inaapi sila. Diba? Pinapakita po nila yan para kunyari transparent sila. O ito hindi kami vote buying ha. O ito nga kami nga sinisiraan dito eh. Oo. Pero posible rin pong mangyari na kukuha sila ng tao at ito yung ginawa. Tapos kunyari sinend sa mga kulto, no? And then nung nasend po sa mga kulto, yun na, boom. Sa pool. Binalita na nila. Para magmukha silang naapi at kayo ng mga Pilipino magalit sa administrasyon. Alam nyo kasi mag-i-election na po. Gumagawa yan ng mga strategy para makalusot yung amo nilang manyakes. Diba? Ayun yun eh. Gusto nilang palusutin at gusto nila may masiraan. Gusto nilang manira eh. Diba? So ito po yung bibigyan natin ngayon na reaksyon. Itong video ito, no? Na talaga namang may pera pa sa loob. Diba? 1,000. Oo, pero syempre mga pre, no, bago po tayo magtapos, magsimula sa ating video ngayon, ayun meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Ayun may TikTok po tayo. So, follow po tayo dyan. Okay? Oo, syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan. So, eto na po, no? Simulan na po natin yung ating topic ngayon. So, eto na po mga pre, no? Panoorin po natin yung video, no? Na ating bibigyan ng reaksyon. May babala ngayon ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy laban sa mga nasa likod ng dirty tactics. Okay. Sino kaya ang gumagawa ng dirty tactics? Sino? Tapos kunyari, magbibigay kayo ng babala. Kunyari lang. Pero ito yung tanong ko sa mga taga-SMNI dyan. Okay. Hindi ba talaga kayo nag-vote buying? Hindi ba talaga? At pangalawa, yung pera na binalita ninyo dyan, hindi ba talaga sa inyo yan? Diba? Kasi nakakapagtaka po. Eto nakakapagtaka. Alam nyo kung bakit?
Hindi naman yan kumalat sa Facebook. 'Di ba? Hindi kumalat yan sa Facebook. Hindi kumalat sa YouTube. Hindi kumalat sa TikTok. Only sa SMNI lang binalita. Pero yung ibang mainstream media, bakit wala silang balitang ganyan? Oh, bakit kayo lang yung may balitang ganyan? Kilala na, alam nyo naman pag SMNI. Oo. Kilalang kilala po sila pagdating sa ka-fake newsan. Fake news. Tapos kunyari may babala sila. Hindi ako maniniwala dyan. Kaya nga nagtatanong po ako eh. Gumagawa ba kayo ng storya? Gumagawa ba kayo ng kwento? Gumagawa ba kayo ng eksena? Ayan po yung tanong natin. 'Di ba? Siyempre, hindi nila sasagutin yan. 'Di ba? No comment sila dyan. Oo. Alam na natin. Basta alam na natin sa isipan at puso natin kung anong klase itong SMNI na to. Trapo. Okay? Alam po natin yan. Mga kulto eh. Maniniwala ba kayo sa mga kulto? Sus Mariusip. Tuloy natin ito. Na ginagawa ngayon sa senatorial aspirant si MJ Mondihar sa report. Isang netizen na nagpadala sa screen capture na ito isang netizen ang nagpadala sa inyo. Tapos lumabas sa balita nyo, boom, ganun na agad. Netizen ba talaga o miyembro nyo? Pakilala nyo nga kung sino yung netizen na yan. Ipakilala nyo nga kung sino yung namigay ng papel na yan, 1,000 na yan. Diba? Imbestigahan. Natural, hindi nyo papaimbestigahan dahil malalaman kung sino talaga ang nagplano niyan. Diba? Wala lang, balita nyo lang, panggulo lang. Diba? Balita nyo lang para magulo yung isipan ng mga Pilipino. Pero kami po ay gising na. Pag sinabing SMNI, trapo yan. Pag sinasabing balita ng SMNI or SMNI News, trapo yan. Kasi lahat po dyan, ka-fake newsan. O yung mga kapulisan nga natin dyan eh, dyan sa SMNI, yung may mga, yung panahon ni Kibuloy na pinaghahanap siya dyan, may 2 pulis. May plastic bottle sila. 2. Doon po sila dumura sa plastic bottle. And then may SMNI naka-video sa 2 pulis na yon. Siyempre, yung SMNI sa loob, malinis. So, bawal kang dumura dyan. So, ang mga pulis na yon, nirespeto kahit kulto kayo. Nirespeto yung lugar nyo. Alam nyo saan sila dumura? Sa plastic bottle. Tapos, nabidyohan nyo at binalita nyo sa SMNI na nagra-rugby. Inakusahan nyo silang nagra-rugby. Idumura lang sa plastic bottle. Pagra-rugby ba yun? Paano kami maniniwala sa inyo? Kung ganyan kayo magbalita. Kahit isa. Wala akong papaniwalaan pag SMNI. Yan po yung sa akin. Sa kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, laman ng isang flyer. Ngunit kapuna-puna na may lamang 1,000 piso. Kapuna-puna daw. Ang tanong ko, eksena, ano ba yan? Drama? Eksena? Gusto nyo maniwala kami sa inyo? Isinungaling kayo? O halimbawa, isa ako sa miyembro ni Kibuloy, gagawa ko ng ka-fake newsan. Kuha akong papel ngayon. Number 52 sa baluta. Kibuloy, 'di ba? Tapos isaksak ko yung 1,000 sa anong tawag na ito? Sa papel na 'yan, tapos picturean ko. Tapos i-send ko sa SMNI. Ibalita niyo to ha, na kunyari sinisiraan tayo ng kabilang kampo ha. Kunyari. Ganun. 'Di ba? Sige, isaksak ko to, tapos kunyari lang sinisiraan tayo ng kabilang kampo. Para kaawaan tayo ng mga Pilipino. At masabing sinisiraan tayo. Ganun po yan. Huwag po kayong magpapauto. Gamitin nyo po ito. Diba? Huwag kayong magpapagamit. Huwag kayong maaawa sa mga kulto.
Kasi ang Panginoon nga natin pinagpapatay yung mga kulto eh. Hindi nga naawa yung Panginoon natin sa mga kulto. Pinagpapatay. Oh, nasa Bible yan. Ito, kakaawaan nyo. Sus Mariusip. Wag po kayo papalin lang sa totoong demonyo. Oh. So, ang flyer na para bang idinidiin sa vote buying ang butihing pastor. Hindi naman pinalampas ng kampo ng senatorial aspirant ang bagong modus na ito para siraan ang kanyang kandidatura. Modus nyo siguro. Hindi ko, again hindi ko po kinukonfirm na modus nyo. Baka lang naman. Oo. Kaya ako yung nagtatanong, modus nyo ba yan? Ang pangit pakinggan kung pagpalagay natin, totoo yan Oo, sarili niyong, kumbaga, yung iseminay, sariling grupo ni Kibuloy, o team niya, sinisiraan ng team niya. Para makuha lang yung kiliti ng mga Pilipino. Obra ba yan? Sabagay, kayo lang yung, kung totoong sa inyo yan kayo pa lang ang nakagawa ng strategy na yan. Gagayahin ko rin pag tumakbo akong kapitan. Sarili ko sisiraan ko tapos magmumukha akong biktima. Ganon. Diba? O binigyan ko po kayo ng idea. Ako maniniwala pa sana ako kung lumabas yan sa ibang sa katulad ng News 5, 'di ba? UNTV kasi yan mga legit na mga talagang sila yung nagbabalita ng totoo. Pero pag sa seminay, putang wag na Diba? Sa isang pahayag, iginit ang kampo ni Pastor Apollo na panlilinlang ang nasabing hakbang. Isa rin itong desperadong taktik. Yeah, tama. Panlilinlang ang nasabing hakbang. Kaya ang tanong, kayo ba ay nanlilinlang? Nililinlang nyo ba yung mga Pilipino? Diba? Tanong po yun Kayo ba ay mapanlinlang? Diba? Tibulok, pa-stop mo nga yung maulan sa labas ipa-stop mo nga yung ulan namin dito. Sabi mo, ulan, mag-stop ka na ulan. Mabasa si ballpoint man. Sige, tuloy na natin to. Para siraan ang reputasyon ng spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ. Wala nang sisirain pa sa'yo, Kibuloy. Ano pa sisirain sa'yo? Ikaw na yung sumira sa sarili mo. Sus, Ginoo ko. Natawa naman ako sa'yo. Nakilala na hardliner sa korupsyon. Mariing pinabulaanan ng kampo ang akusasyon. Malinaw na gawain ng mga taong naisiraan ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. We would like to... Ito na naman, yung sinungaling na lawyer niya. Bagay, trabaho mo yan Naintindihan ko yan, yung mga lawyer, trabaho nila yan Kaso minsan, itong lawyer na to, kahit hindi niya trabaho, pinapakialaman na. Example ko na lang, ganito. Yung pag-i-endorso niya sa kay Kibuloy, trabaho ba niya yun? Yung pagsasabi niya sa mga kapulisan noon na, "Hoy, tumigil na kayo. Huwag niyong gagawin yan. Harassment yan." Ay, may dala namang papel na para isampal dun sa pastor nila. Paano naging harassment yun? Diba? Tapos sasabihin ng iba dyan, "Huwag kayong maniwala. Sinungaling sila." Hindi po ganun yung trabaho ng ng lawyer Hindi ganun magtanggol yung isang matinong lawyer Ito na lang, trabaho ba ng isang lawyer na i-endorse mo yung or ipakilala mo? Or sabihin mong, "Iboto natin si Kibuloy." Iboto natin si Kibuloy. Trabaho mo ba yun? Kalimutan ko yung pangalan nito Torion pala. Trabaho mo ba yan, Torion? Hindi ako lawyer Hindi ako lawyer, pero bakit mali yung ginawa mo? Hindi mo naman, hindi po ako lawyer pero hindi po trabaho ng isang lawyer na sabihin mo na, "Oy, buto natin itong si Kibuloy para sa bansa ito." Tama ba yon?
Hindi. Tama ba yun? Kahit sino pong tumingin dyan, palpa ka. Kung ganyan yung diskarte mo. Diba? politely advise, and if the advice is not heeded, we will really inform them that we will take action. No, that's a crime. Inimok naman ng kampo ang publiko na ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan kung may mamata ang ganitong modus at Ganito kasi yan. Unang-una, paimbestigahan nyo na yan. Okay? Ang gawin nyo, sino yung nag-send sa inyo. Para magkaalaman, para maniwala kaming hindi nyo membro yung nag-send. Paimbestigahan nyo, kailangan hindi lang kayo magbabalita. Ha? Hindi, kasi kapag kayo nagbalita, fake news yan. Matik yan. Ha? Paimbestigahan nyo, tapos aalamin kung sino yung tao na yon. Ngayon, pag natuntun yung tao na yon, i-interviewin, malalaman, okay, sasabihin naman ng tao na yun, ito yung nagbigay sa amin. Ngayon, yung nagbigay, pupuntahan naman. Hanggang makilala yung pinakaugat or pinakapuno kung kanino galing. Pero hindi nyo gagawin. Tama? Kapag hindi nyo ginawa, yung ganoon, na suggestion ko bilang isang, normal na tao, ibig sabihin, tama yung nasa isipan namin. Na strategy niyo yan. Ha? Tuloy natin. document, kuhaan ng video at picture ang sinumang sangkot. Dudulog din ang kampo sa NBI para sa mas malalim ang investigasyon. Kung makita na Baka NBI Davao naman, diyan ka dumulog. Hindi ko naman siya minamaliit yung NBI Davao, Pero kasi, medyo yung kalbo kasi kaibigan ni Ibulok yata yun. Oo, so medyo alanganin kung NBI Davao. 'Di ba? Yun lang naman sa akin. natin yan at ma-document natin yan at malaman natin kung sino po ang author niyan, sigurado ako we will be filing cases, criminal cases against these persons. Hindi po fair yan. That is below the belt din. Zero corruption. Below the belt. Pag kayo yung nabibelow the belt, reklamo kayo. Pero pag kayo yung nang below the belt, nanlalait pa kayo kay Torre, okay lang. Hindi ko sinasabing si Torion yung nanlait, hindi. Yung mga miyembro ni Kibuloy. Okay? Pangulo nga, ipapa-sniper nyo eh. Diba? Diba below the belt yun? ng pinaka-plataforma ni Pastor Apollo at hindi nito bibilhin ang boto na nagkakaisa at matatapat na Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Madali lang magsalita eh. Oo. Sabi nga ni Kibuloy, mabait ako, ganito ako, marami akong hindi ko naman ginawa yan. Sabi niya ha, pero may naglabasan ng audio at mga video at mga nagreklamo na inabuso ni Kibuloy. Tapos ngayon naman, ang pangako ni Kibuloy, hindi naman bibilhin yung boto. Maniwala ka dyan? Maniwala ka pa kaya kay Kibuloy? Nako, nasa sa inyo na yan, kaya good luck. Okay? So yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. At syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong TikTok. Ballpoint Man 2.0 yung ating pangalan sa TikTok. At syempre, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. So huwag niyong kalimutang i-follow po yung ating Facebook page. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. And syempre mga pre, okay? Share this video at like this video mga pre. So yan, kita-kits po sa mga susunod na video. Ingat and babush!